Mo-proceed na kita sa atong main event. Kaganinang buntag ang atong main event sa boxing. Alvarez Canelo versus Crawford. Karon usab ang atong main event sa atong dialogo sa pagtuo. Nagsukat dinhi sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Bohol. Mayong hapon, once again, welcome sa dialogo sa pagtuo. Diyan ang atong main event karon, ato espesyal nga bisita, magpamatuod sa tema, pamatud-an ang gagmay nga ang mga tao nga dunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So ang atong afirmatibo gikan sa Sugbo, si Brother Efren Yap de la Piña, diin bungkagon kini sa atong kauban dinhi sa dialogo sa pagtuo, taga Bohol, taga Mangga Bohol, si Brother Ismael Bahinting, iyang bungkagon ang proposisyon nga pamatud-an ni Brad Efren de la Piña. So doon na kita'y 15 minutos nga pagpabarog, sundan og 10 minutos nga pangutana, 15 minutos nga pagbungkag, 10 minutos nga cross-examination, og dunay tag 5 minutos nga summary period diin ang unang mupahayag ang atong negatibo, ang last speaker, ang atong affirmative side, Brad Efren Yap de la Piña. So ang atong rules, usa ka minutong pangutana, usa ka minutong tubag. Dili pwedeng mosapaw, walay komentaryo, kung doon mga reklamo, idritso sa moderator para hapsay ang dagan sa dialogo sa atong pagtuo. So, ready na ba maminaw tanan? Ready na? So atong palakpakan ang atong affirmative speaker gikan sa Cebu, Brother Efren Yap de la Piña, mopadayag sa tema, pamatud-an nga mga tao nga adunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. Ang imong 15 minutos, Brad Efren, magsugod sa imong pagsugod sa imong unang mga pulong. Timekeeper, ready? 10 minutes. Atong ihatag ang microphone sa 15 minutos na pagpamatuod. 10 minutes. Bansa na rin. Salamat kayo, Brad Paul Alima, usa sa mga converted pastor from Jehovah's Witness to Roman Catholic. Maglalantugi. Niya, usa ka active nga preacher sa RCC Roman Catholic Church. Inji Bohol, si Brad Ridaro, niya Joseph Silos, o gatong pinanggang at bang Brad Pastor Ismael Bahinting, di Batidor sa Bohol. Suma sa lima nga mga kasabutan, ibasa na ini Paul Alima dahil sa Tagbilaran City, Bohol, September 14 year 2025. Nga pamatudan ko nga ang tao nga gagmay sa bagi o purgatorio. Usa ka na ka pagtulunan sa simbahang Katoliko Romano, ang purgatorio matod pa sa Latina Vulgata ang explanation sa 2 Macabeo 12:45. O imong tanaw ng Sikan Maccabees chapter 12 verse 45, ang pagtulunan sa simbahang Katoliko mawang purgatorio. Yaon sa mga purgatorio, ang purgatorio sa kahimtang o lugar ng tao mamatay, kayong meaning sa kamatayon, suma sa tubig 4:3, panagbulag, lawas o kalag. Ilubong ang lawas, kalag, mugawas. Unya hukman siya, sumala sa nabuhat niya may bagdautan. 2 Corinto 5:8. Niya dagok sa asay butang adto sa gitawag sa simbahan o sa Biblia sa Benedict Pentecostal impierno. Kastigong way katapusan. Gitawag na og eternal separation from God. Buto sabot mga kaigsunan, kining hangtod ba? Mura na kaning impierno, mura na og murag pananglitan si Brother Ridaro ba, ibutang ko sa kakwarto. O niya, kumplito, aircon, pagkaon, tanan yun. Pero wasa kay gawas-gawas. So matawag sa nag-impierno, kastigo man na. Ako lang gidescribe, kay pareham na watakado. O niya, niya, unsa man na dia, ang mga dagok sa nasa Benedict 21:8, ang nakasa, itambog sa linaw, magkagot ilang ipon, hangtod-hangtod. Mateo 13, versikulo 42, kamas, kwenta. O niya, kanang sala nga dagko, niya, way sa, ato lang nang giskutan ako, mga kiksunan, ang langit, impierno,
to elucidate ba para masabtan unsay purgatorio. Kaya di man ni masabtan kung di na to isgutan duha. So ang langit gitawag sa 35 sa Duway Realms Bible, Duway Isaias, everlasting joy. Kalipang way katapusan. Wa sa takasuwayan na. Matod pa ni Santa Teresa of Avila, may bawaan na mo mamatay na ka. Pauna lang mo uban. So muna siya ang punto sa kahimtang o lugar langit o impierno. Nya kaning gagmay sa dili matok langit kay ingon ang Revelation 21 verse 27, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Sabi ni siya pa, why bulingon makasud sa gires langit? Kay nakaigamay sa, di makakasud sa langit. Dagog sa, agamay sa di sa matok impierno. Kay dagog magsa ang impierno. So unsa maning asa maning punta ang kalag, human way of talking ang kalag. Muna si San Pablo mingon sa 1 Corinto 3:15, diri sa gamayng Biblia, 1 Corinto 3:15 na ingon, muagig siya kalayo apan maluwas pa. Ingon diri sa 3:15 mga kaigsunan, ingon diri sa 1 Corinto 3:15, if anyone destroy 1 Corinto 3:15, wala ningon diri nga this teaching of this verse, 1 Corinthians 3:15, implies the teaching Christian tradition on purgatory, venial offenses. So, venial offenses sa uno, explanation sa 1 Corinto 3:15. Unya, muna ang gagmay sa moagi kalayo apan maluwas pa. Sa ito pa, kung sa maning kalayuhan ang ipasabot. Ang kalayo, muning kastigo sa nakasa o gamay kastigoon siya sa purgatorio, pero temporal punishment. Linisan siya dito. Sakmiton gikan sa kalayo. Judas 1:23, sakmiton gikan sa kalayo. Kanya ang nasa impierno di man na masakmit ha. Dili man na masakmit ha, giresan giluwas man. Di mo do muning itawag sa Katoliko purgatorio. Kina sila purgatorio man na. Unya akong English dili sa Duway Realms Bible kung masahon ang purgatory samtang na may hayag ba ang dire sa kuan ba kining sa there is a purgatory. So klaro kay mga kigson di klaro na ba? Oh. Klaro na kay mura ko matao buhat. Gila. There is a purgatory. So usa ang purgatory usa ka gugma sa Dios nga katong nakalapas og gamay silutan sa gamay. Kato nakalapas og dako, silutan sa dako. Asa mabasa na? Si Kristo mingon sa Lucas 12:47-48. Unya sa Persian 5:16-17, adunay sa Revised Standard Version Bible, English, mga kigsunan. Nagi dire sa Protestant Bible. Mortal sin. Sa to pa, naay gitawag og kining Persian 5:17-16 nga adunay 3 minutes. 3 minutes lang. Remaining time. Dali ara no? There is sin that is mortal. Oh. Sa to pa, kunya sunod, do not say that you should pray brother. So adunay sala nga dili mortal. Sa to pa, nay mortal nay salang dagko. Nya kanang salang dagko, dili moadto sa langit, dili moadto sa purgatorio, impierno. Agkag may sa nga nangamatay, ari gus purgatorio. Mo man ay panudlo. Asa mabasa na sa ato nang gisitar mga kigsunan kay ang purgatorio usa ka kining usa kay practice sa simbahan, the teaching of kining purgatory is a practice of pray for the dead. Oh, pray for the dead. Nya nanay gitawag og biblical na, grounded gina sa divine revelation, Holy Scriptures, 2 Maccabees 12:45. Pray for the dead. Nya ang langit di mamampuan nimo, ang impierno di mamampuan. Klaro na nga ang mga kalag na sa purgatorio, ampuan pamisahan aron madalig hawas ito. Langitan na si Brad Ismail Benting 100 years katuig. Imo nang pamisahan para madalig hawas padung sa langit. Kay all souls in purgatory will go to heaven. Di na matug impierno. So hapit naman kalagalag sa kay September 14, 2025.
September, October, November, akanang pinasabrat, November, 1 anto. Sa to pa, munang mamalandong ta nga, worldwide na tibok kalibutan. Safe ni Sibo, gi-mention ni Pula 5, dara, God ka natay, mga kaiksonan. Kanya, 1 oras. So man akong presentasyon, suma sa rules of debate, ang akong gitabi, suma sa art and competition debate, page 215, ana siya mangutana sa kay the center of this discussion regarding the purgatory nga linisanan o ugasanan sa magkalag nga gagmay sa apan maluwas pa. Kaya di mo tumulo sa nagulat. Salamat o maying hapon sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Brad Pula 5. Okay, dan salamat Brad Efren Yap de la Piña sa imong 15 minutos nga pagpabuhagay sa imong presentasyon aron pamatud-an nimo ang tema nga ang mga taong adunay gagmayng mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So karon dili ka pwedeng molingkod o dili ka dapo-dapuhan ni Brad Ismael Bahinting sa iyang naglagubo o nagpagabaga nga mga pangutana sud sa 10 minutos. So Brad Efren, andam ka na sa pagtubag. Brad Ismael, andam na. So ang 10 minutos timekeeper magsugod sa pagsugod ni Brad Ismael Bahinting sa pagpabuhagay sa iyang unang pangutana. Salamat, Brad Paul. Unang pangutana, Brad Efren. Yes, sir. Say. Sakto ba ko sa akong pagdungo o pagsabot? Nga ang purgatorio, dapit nga adtuan sa namatay na nga tao, nga ninyo pagamay og sala, unya sa maong dapit, kalayohon. Kalayo siya. Sakto ba ko sa akong pagdungog og pagsabot or nasayop ko? Sakto imong pagdungog nga moagi sila kalayo apan maluwas pa. Ana sa 1 Korinto 3:15 gisuwat ni Apostol San Pablo. Karon kay migamit man ka og mga teksto. Unang teksto nga imong gigamit. Kay dapit man di ay na lugar man di ay ng purgatorio. Migamit man ka og Judas versikulo 23. Unya patay naman tong muadto sa purgatorio. Gigamit nimo ang Judas versikulo 23. Akong basahon sa sugod sa 22. Og patuuhan ninyo ang uban nga nagduha-duha, buhi ang gisultian. Luwasan ninyo ang uban pinagay sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluy pinagay sa dinyugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo bisan sa ang bisti nga nabulingan sa unod. Pangutana. Imo maning gigamit kapag support sa purgatorio. Patay man ang niadtog purgatorio kalag. Kini bang bersikulo nga imong gigamit nga Judas versikulo 23, patay niyo buhi? Ang kalag wa man ay kamatayon. Yung mo nga ang Judas 1:23 sakmit gikan sa kalayo. Kay nasakmit man na pinagi sa pagampo, masakmit na siya ang kalag na sa purgatorio. Pung impierno di man dira sakmit mo na. So why kamatayon ang kalag, Brad Ismael Bahinting? Okay, base sa teksto inigbasa nato buhi ang gipasabot. Kay buhi man siya, asa man siya nadapita sa purgatorio, buhi man siya, asa man dapita ang purgatorio nga iyang gipunduhan. Aron sakmito nimo. Pareha kita wa takato buhi pamantar re. Ang gitudlo sa simbahan, malugar ka kahimtang na ang temporal punishment matawag ng purgatorio. Temporal is place or state ba. So lugar, di mo na matutulan, misteryo na siya. Basta mo na gitudlo sa RCC na sa Biblia na temporal punishment ang kaning purgatorio. Maluwas pa, masakpit pa, pinagi sa pamisa, pagampo na to. Mr. Moderator, objection na. Ang akong pangutana, dili referadong patay kay gigamit man yang Judas versikulo 23. Ako kaning gipundar sa versikulo 22 nagingon, og patuhuan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Referadong buhi. Imo mang gigamit para sa patay, Mr. Moderator. So, pala question. Okay. So ang objection ni Mr. Bahinting iya tong palugdang tong iyang pangutana nga buhi ba na og patay tong bersikulo nga imong gibasa. So gusto nilang ipaklaro ang imong tubag buhi ba to patay. So dahil pagkahuman niyang tubag bro, mo-proceed ka sa imong next question. O kanang pulong sa Diyos ng ibasa, Hebreo 4:12, ang pulong sa Diyos, hait pasis parang duay swab, duwa ka explanation. Matawag siya nagbuhi, pero kanang 22, 23, sakmita gikan sa kalayo, kanang kalayo mo nang itawag ko purgatorio, nga masakmit pa din siya, kay impierno kayo,
di man masakmitan sa sangtod man gitawag na og eternal separation from God, eternal punishment naman na. So masakmit pa, maluwas pa na siya. Manang 1 Corintios 3:15. Muagi kalayo apan maluwas pa. Okay, ang akong pangutana maoy sundi. Ang pangutana nako ginamit ang maong teksto pasabot mga ni sa 22 nga silang mga nagduha-duha. So referado sa dili ni niagig kamatay. So wala nimo adtog purgatorio. Karon ako kang gipangutana kay wala man nimo adtog purgatorio kay buhi man eh. Asa man dapit ang ilang purgatorio nga ilang gianhaan karon nga imong sakmiton kay buhi man ni sila asa man dapit Kanang buhi bitaw kanang kalag di man mamamatay. Kuha na siya buhi ng kalag kay ang meaning sa death is the end of the earthly life sa panagbulag sa kalag ug lawas. Nya kana siya duha lagi ka meaning pwede buhi o yun ang mo ha pero na say kamatayon nga separation nga naa sa purgatorio nga masakmit pa siya. Mr. Moderator, wala to baga kung objection, Mr. Moderator. Ang iyahang gisay sa Mr. Moderator, kalag, pwede buhi. I'm not asking sa kalag na miadtog purgatorio. Buhi ang teksto. Nga imong gigamit para pang purgatorio. Kaya nga gipugos na kag pangutana. Kay buhi man ni dili ni agkalag nga niadtog purgatorio. Ay kung to baga kalag, kay dili ni kalag nga niadtog purgatorio buho ni. Kay buhi man ni sila. Kung follow-up question, So ako nasabtan no ang buti pasabot ni Brad Ismail Bahinting buhi, buti pasabot, wala pa mabuwag ang kalag sa lawas. So ang iyang tubag, kalag nga nibuwag na dikan sa lawas. So ang punto ni Mr. Bahinting sa base sa bersikulo, unsa man daw na nga tao kanang buhi nga naghiusa pa ang lawas o kalag, mao ba nang buti mo ipasabot ay palutaw Mr. Bahinting kay ato ipatubag ang Brad Efren? ako nang ipasabot nga buhi. So sa inyong side, kalagog lawas. Wala man mamatay kay nagduha-duha magani. Kauban man ni mga grupuha sa mga tao. Ang ako pangutana nga wala nimo tabaga mauni. Kay buhi man ni. Asa man dapit makita nimo sa buhi nga imong sakmiton gikan sa kalayo nga purgatorio. Asa man yan? Sa buhi. Ganing buhi lagi ang gikanan na namatay suma sa Ecclesiastes 2:17. Ini kamatay sa tao mo siparit ang kalag. Nya tuas purgatorio masakmit siya sa kalag sa purgatorio pinagi sa atong pag-ambo o pamisa. Sakmit gikan sa kalayo. Di naman masakmit ang impierno. Sumunod ito bagong Mr. Morito. Mr. Moderator, ang akong pangutana asang dapita kanang tawhana nga buhi. Ay ko gamitag patay kay buhi lagi ni. O naay mga kauban na nakasala man gamay. O sakmita sa purgatorio. Asa maron ang purgatorio niya? Kay kalayo man to. Nalibuhi pa na. Ang purgatorio sa Katoliko, patay na. Ibo ang kalag. Nya hingamit kag bersikulo, ito baga, asa man karon diha ang purgatorio, nga pangpatay naman na asa maron diha ang purgatorio anang teksto ha. Ang punto atong so I need to qualify my answer. Na may buhi pa pero nakasa sa gamay nanay ang purgatorio. Nya nakasa ko dako munang nanay ang impierno kay suma sa panudlo sa simbahan ang impierno purgatorio langit usa ka state kahimtang na. So muna di ka kinahanglan mo adto dati sa place naman lugar man na. So ang dogmatic teaching sa simbahan kahimtang naa niya ang purgatorio. Kung makasa siya og gamay, kung makasa siya kadako naa niya ang impierno. Muna state muna dogmatic teaching na siya. Muna ito Brad. Dali ara ba? Okay. Ang akong pangutana karon kay ang definition sa inyong purgatorio ini magkahimatay na. Asa man sa opisyal sa doktrina sa Katoliko nga ang purgatorio bisag buhi pa na anay purgatorio. Asa man nga linya sa inyong libro nga buhi pa na anay purgatorio niya. Bidaw kay atong klarohon ning mohang istorya kay na may purgatorio buhi. Asa sa dili ko ako mangutan ng bersikulo sa Biblia, Mr. Moderator. Asa sa inyong official doctrine sa Catholic Church nga ang purgatorio kung buhi pa makasala na anay purgatorio niya. Ang Katekismo of the Catholic Church number 1033, ang impierno na ganyan nagiskutan, ang impierno state mo yung kuan sa simbahan, wa mo gamit og lugar. Ay mo pukutan lugar man di na mag-abot atong punto kay state man ang impierno state, ang purgatorio state sa ang langit. So kahimtang ba? Ya, kung kahimtang, kumungutan na ka asa, lugar na di ta mag-coincide mag-abot. So ang gigamit sa simbahan, dogmatic teaching nga ang purgatorio usa ka kahimtang 1031. The church name purgatory. Usa ka state kahimtang na. So munay akong tubag Mr. Monitor Paul Alima base sa dogmatic teaching.
Okay, so time na no. So atong palakpakan no ang ilang pagbinayloay sa ilang mapangutana. So Brad Efren, pwede na ka makalingkod dito. O atong ihatag ang 15 minutos nga pagguba sa tema nga gipresentar ni Brad Efren Yap de la Piña nga pamatud-an nga ang mga taong adunay gagmayng mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia referensya. So ang 15 minutos nga destructive speech magsugod sa pagsugod ni Brad Ismail Mahinting sa iyang pagpadayag sa pagguba sa tema. Brad, Mayong hapon mga kaigsunan. Sa akong pagpangutana nga, wala magkadimao ang iyang tubag. Tiaw mo na, nangutana kung asay official doctrine sa Catholic Church. Magpakli naman siyang Biblia. Akong pangutana, official doctrine, wa pud sa mo mention og asa. Kaya nigula man ni karon nga nagproduce ng bagong doktrina. Kaya ako nakabasa dyo ko sa mga libro sa Katoliko nga ang purgatorio, reparado ra gyud og namatay na. So, mugula karon nga nagpataka og gamit ang akong kaatbang. Mutuo ra ba yung mga tao kay si Iptika? Nagpataka gamit buhi maning Judas 23. Is not applicable to purgatory. Kung naa may purgatorio, kami wala man. Pero dili siya applicable. Now, base sa definition o gitubag ni Mr. De La Piña, primero na kong pangutana nga, wa ba ko masayop o sakto ba ko nga ang purgatorio o sa kadapit? Nga adtuan, dapit ako ha? Yan iingon na po siya, di na po daw lugar. Kung naunsa man akong katbang. Humana sa bitubag ang purgatorio o sa kadapit. Ako magipauyon. O, yung ko unang pangutana. Yan ko, sa akong pangutana una, sakto ba ko, wa ba ko masayop sa akong pagdungog o pagsabot nga ang purgatorio o sa kadapit nga adtuan sa usa ka tawo nga namatay ang iyang kalag diin gamay iyang sala nga ibalhin na sa langit. Sakto? O sakto kuno. Wa kuno ko masayop. Di ang purgatorio dapit. Nga itiyo dingon sa ang purgatorio state man na, di man na lugar. O di amo na nagakasinong bagay na niron. Nagakasinong bagay na ni pahayaga. Migamit po siya 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 15. Kung imong istadihan ang 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 11, unang punto, the fire here used to test, not to purify. Istadihi ang 1 Corinto 3:15, gigamit ang fire to test, pagsuta, but not to purify. Kaya ang sala nga gamay sa panudlong Katoliko nga purgatorio, inigabot nimo dito sa kalayo sa dugay panahon nimo sa kainit sa purgatorio, ma-purge ka, mahinlo ang imong sala, matod nila. Dili matod sa Biblia. Matod nila. Unya, diri sa 1 Corinto nga ilang gigamit, paltos na pod. Nga naman, ang teksto is to test, not to purify. Number 2. Pwede yung wag yung magkalimao. The fire here, the fire here destroys, not purify. Pag studian nimong 1 Corinto 3:15, ang pinuhatan maoy masunog. So dili pag-purify. Dili siya pag-purify. Ikatulo, the believer here is saved, not purified. Ang wording diya sa 15, maluwas, dili purified. Kaya kung purified, muingon dayon sila nga naig gamay sala nga i-purify sa kalayo, but never gigamitag purify. Another nga punto, no mention of suffering for sin. Sa 1 Corinto, wa gyoy hisgot nga naay tawo nga nag-antos dito sa kalayo tungod sa iyang sala. Wala. Di ka man ang istorya. Di ka jud sa purgatorio. Kung imong tagaan o kahulugan ang ilang gigamit nga buot ipasagot sa pulong purgatorio, di jud mo igo ang 1 Corinto 3:15 ug labaw lang di mo igo ang Judas kapitulo 20 versikulo 23. Sa perting ko ba? Sunod sa 1 Corinto 3:15 nga diri. The fire here refers to the second coming of the Savior. Istadihi ang bersikulo. Sa Griego, will come. Future tense. Sa inyo kainig kamatay adto man sa purgatorio. But the text ang kalayo, unya pa mo abot inigbalik ni Yeshua. Ngano gigamit pa yun ang teksto ha? Nga ang purgatorio sa inyong panudlo, inig kamatay mo adto man sa purgatorio. Samtang ang 1 Corinto, unya pa. Sa 2 Tesalonica 1 versikulo 7-8, inigbalik ni Yeshua uban sa kalayo.
Unya pa ang kalayo. Ang 1 Corinto 3:15 is not referring to kalayo sa purgatorio. Kalayo inigbalik ni Yeshua. So perting ko pa, wa makadimao. Wa makadimao. Dagan sang 2 Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 45. Sa Makabyo, nangamatay na, wa po gi-state dito nga naay kalayo. Wa po mag-state og naay lugar nga nagsapir ang aong nakasala. Wala gyud kay makitaan sa 2 Makabyo based on the definition of the purgatory in the Catholic Church. Sumugula ang akong katbang murag naluoy lang kung maghuna-huna mga kaigsuonan. Kay ang teksto nga gipanggamit iyang gipugos nga mulaban sa iyang tema. Pero sa tinuoray, wa ka mulaban. Nga naman, ang akong gihimo nga koreksyon, una, gamit siya Exodo, kining Judas, wala mamao. Ikaduha, gamit siya 1 Corinto 3:15, wa gyapon mamao kay sa Griego na welcome. Unya, inigbalik niya sa ang buot ibasabot. Future tense na. Ang kiskot siya addressing to the believers in the Christians, in the Corinthian believer. Sunod na bateryo, fire applies to all believers. Works, not some of the souls. Tanawa ra god. Pag istadihan mo ang 1 Corinto, refers na sa all believers. Pero ang inyohang purgatorio, akatura mang gamay sala. O kuba na pod. I-check nimo ng 1 Corinto, nag-refer na sa all believers. Pero ari ka sa purgatorio, some lang katong naadtong purgatorio. Dili pwede gamiton ang 1 Corinto 3:15 to prove nga naay purgatory. Kung imong pugson paggamit, matulibagbag na gyud ang imong interpretation sa Bible. So walay purgatorio. Akong tan-aw mga kaigsuonan, pwedeng gigamit lang na siya. Sa history, di lang ako ma-mention on sa nga page, basta part na sa funding pagtukod sa simbahan sa Roma kaniadto. Panahon ni John Tetzel o uban pang mga preachers sa history sa 15th to 16th century. Diin mga kaigsuonan, ikaw na hibalo, nga tungod aning purgatorio, nga panudlo, billions and even trillions na ang sapi sa simbahan katoliko. Nga naay purgatorio. Pero kung naamay purgatorio ginamit ang bersikulo, wa gyud magtug-an ang teksto nga kana mulaban nga naay purgatorio. Naay purgatorio sa ilang istorya, sa ilang libro. Pero kung mugamit na ganing bersikulo, asaw gayon patuhoa ang mga apostoles nga nagwali sila purgatorio, nga naay purgatorio. Wala ganing word purgatorio sa daghang mga English version. Na purgatory, you can never encounter. Naay purgatorio o pila ka buok. The first Spanish complete Bible, 1569, kang Casidoro de Reina, the first time na translate into Spanish with Old and New Testament, 1569, never ni gamit og purgatorio. I found out sobra 50 ka mga Spanish Bible, never. Murag usaw labing daghan duha raka Spanish Bible ang migamit og word purgatory sa maong bersikulo. Pero bisag mo gamit pag word nga purgatory, adto ka gukdon sa definition sa pulong purgatory nga dili mo sibo sa mga teksto nga gipanggamit. Sa mao nga naguba na mga igsoon, wa pud makabarok. Akong tan-aw, wala makapabarok ang akong pila kami na to? 5 minutes. Wala intawon gyud makapabarok og mga punto. Gigamit niya ang bersikulo aron maoy gamitong punto. Pagli pa sa bersikulo, ang Judas dili referado patay. No, ako lang yung iklaro pagayo. Kay gamay ra man gitong napahayag niya. Unya wa na magkadimao yang tubag. Kay naanaw buhi pud purgatory. Kung maghimo kay daw ta na ang impierno nimo. Ug gamay sala na ang purgatorio nimo. Di pagpangutana nako, kanang mga buhi na may sala nga gamay, na may purgatorio. Haman ron diha ang purgatorio. O di na pud mo tunong. Base sa definition. Sakto nimo ang bersikulo. Ayaw wad ang definition sa purgatory o musibo ba ang bersikulo? Di kasi musibo. Sumugula mga kaigsuonan. Iniining kagabion. Akong igsoon, Brother Efren, hinaot nga ang 2 Pedro 3:16 ingon diha, dunay mga sinulat ni Pablo nga lisod sabton apan gisinayop, no, gituis sa mga walay alamag. Sa ubos, gituis ang walay alamag unsay sumpay. Nagtukngod kanila sa kalaglagan. Anong gatuis? Judas 3:23. Buhi nya gamitong patay. Dito is 1 Corinto, unya pa inaibalik sa atong manuluwas, gamiton karon dayon aron mulusot nga nay purgatory. Dito is
So kung imong tuison, pag panuis pa lang gani, nagtukmod sa kalaglagan. Pabor nga padong sa impyerno. Sumugula mga kaigsunan nga niining puntuha. Di na nako tiwason ang oras kay Brother Efren, andam na ko sa pagpangutana. So daghang salamat no giwib ni Brad Ismail 20 kay 3 minutos. So karon mo undergo na po siya sa gitawag nato nga cross examination gikan sa atong affirmative. So 10 minutos nga pagpangutana. Pagasugdan kini Brad Ismail Bahinting no ang pangutana 10 minutos magsugod ang hagtik sa atong orasan sa imong unang pangutana Mr. De La Piña. Salamat yung Brad Paul Alima o Brad Ismail Benting. Bago pag yung nadunggan ako nga nagiskot ang impyerno sa dayong hinapos mo. Kanang impyerno pasabuti mo mao ba ning kastigong way katapusan? Obligation, Mr. Moderator, kay dili impyerno ang topic. Although malitok na to, but the issue is about purgatory. So, in my part, dili ko mutubag because ang pangutana dili sibo sa tema. So reminders no ang atong subject matter is purgatory. So Brad Efren dito lang ta sa atong topic ka purgatory mao ipangutana sa atong negative side. Valid question, Mr. Moderator, kay nilitok man siya nya connection na siyang gitabi. So suma sa rule sa debate imong gitabi pangutanon di ka ingon mo kag impyerno kanang impyerno imong gipasabot litok ibantayan mo gyud kanako nilitok mo gyud ka mo ba ning kastigong hangtod way pagkatapos everlasting separation from God? Mana ko niingon, Mr. Moderator, dili ko mutubag kay dili sibo sa tema. So di atong focus ang negative no so proceed sa imong pangutana in line sa atong topic Brad Efren. Okay, dan salamat Brad Paul Alima. Matud pa sa 1 Corinto 3:15. Matud pa mo nga dili maogyod ang purgatorio. Ang explanation ana. Pangutana, makahatag baka bersikulo sa Biblia nga footnote explanation kay naman sa Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. Makahatag baka bersikulo Ismail 20 nga dili nang purgatorio pasabot. Bagang pangutana. Di na ko mohatag footnote. Kanang wording ko sa bersikulo. Yan di ayaw kay kanang explanation sa footnote. Kung ang gabutang sa footnote mo tuog purgatory, ama na ay purgatoryo. Pero ang mag-footnote ana dili mo tuog purgatoryo, jamo kay purgatoryo ana ba? So dili footnote ay. Kung dili ang punto, ang 1 Corinto 3 wa dihay pulong purgatoryo. Kalayo sa Latin ignem, sa Espanyol puigo. Kanang puro nga puigo kalayo ba? Puigo na sa Espanyol 1 Corinto 3:15. Ignem na sa Latin. Kung ang Latin sa purgatorium, maaji pagibutangan tog purgatorium wala. So latod pagkasulti, wa pa na pa 1 minute. So latod nga pagkasulti, kanang teksto din nga imong kipangutana, dili necessary nga ang footnote mo ya kung gamiton kay nanukad ko sa bersikulo. Sunod pangutana. Ang Judas 1:23 mo yung gimension kanina. Sakmita gikan sa kalayo, nagmension kayo. Unsa man ning kalayo, impierno purgatorio. Pero tubag Mr. Moderator, papili na ko siya kay mention mo siya ining isiyam kong iyam ning mo yang gipokus kanina ba. Ang pangutana simple kaya sa Judas 1:23 sakmita gikan sa kalayo. Unsa man ning kalayo, impierno purgatorio. Dili impierno, di purgatorio. Ngano? Una, way mabasa diyang word impierno. Ikaduha, walay mabasa diyang purgatorio. Unsa man ang kalayo? Naa sa ibabaw, kisait na daan, kadtong nagduha-duha. Kanang kalayo sa ubang nga bahin, butang ka na o kinaiya ka na nga makapatok mo ni mong pagkadautan. Kalayo sa imong kinabuhi, dili maayo. So sakmita siya kikan sa iyong pagka maduha-duhaon, kikan sa iyong pagkadautan, pwede na gamito kalayo. Pero ang kalayo, di lang purgatorio, di po impierno, kalayo good. The answer is not responsive. Mr. Moderator, patubag palihog nga sa Judas 1:23 unsa man ning kayuha diha impierno purgatorio pili. So mitubag na ang atong negative side no. So wa siya mo pili sa duha, wala sa duha ang iyang tubag, so di nato siya mapugos. So proceed sa sulod pangutana. Karon sa base sa tema nga pamatud-an ko ang gagmay sa magig purgatorio. Ni supak man ka
kadto nga matay nga gagmay sa o membro sa Yahshua HaMashiach asam na padung kalag. Ang panudlo sa Biblia sa padung ang kalag. Okay. Okay. Ang panudlo gyud sa Biblia 1 Juan 1:7. Nga kun nahiusa ka kang Yeshua ug magkinabuhi ka di sa kahayag, ang iyang dugo magahugas sa atong mga sala. Meaning to say, kung tinuod ka nga magtotoo, nasud ka sakop sa iglesia sa iyang lawas, wala kay sala nga gibitbit kay hinugasan ka sumala sa 1 Juan 1:7. Ug labi pa, aprian ako, kada adlaw jud ko mga pasaylo. Kanunay kung nagapangayag pasaylo. Plus, na pagigipasalig sa teksto, nga kung kita magkinabuhi na sa kahayag, ang dugo niya Yahshua nagahugas sa atong mga sala. So wala ko sala. Katong imong gingong namatay nga, wato di siguro to magtotoo pure. Wato dito magtotoo tarong. Matod ba ni mo wa kaysa wa ka mamakak Ismail Painting wa kaysa nga kaysa Roma 3:10 kama 23 walay taong mataro magkasala. Pangutan na makaka o subakas Biblia. Wa jud ko mamakak. Nagsulti man ko. Wa man ko pud mag-ingon nga wa ko sa. Ito ra may gabutang-butang. Dili ang buti pasabot ang tao, ang ako bitong gipasabot 1 Juan 1:7. Sa diha nga nagkinabuhi ka sa pagtuo, ang dugo niya sa nagahugas kanimo. So meaning to say, kung nakakay sala, nahugasan ka. Plus, mangayo pa yung kapasaylo. Wa ko mag-ingon nga wa ko sala. Man ko mag-ingon ko nga wa ko sala. Nag-isgot ko nga, ingon magani ko nga, adlaw-adlaw kung mga ipasaylo. Ingon ko kay ko sala. So Mr. Mandaret, Brad Efren, ang punto sa akong tubag, nagpasabot, basta kay ikaw tinuod nga magtotoo, hinugasan ka sa dugo ni Yahshua. Klaro kay na record do sige replay pa to na to nga ingon ka wa kaysa. Oy, klaro mo kayo kay hinugasan ka sa dugo wa kaysa. Pangutan na Roma 3:10 Roma 3:23 para to proceed ta klase no. Nga pangutan na para ma di mga mo tubag yapon na. Sunod pangutan na. Karon kay gagmay sa magig purgatorio. Di man to kay impierno. Kay impierno dagko magsa asilutan niya. Madawat ka na dili. Negatibo bitaw ko. Nga di mo agig purgatorio. Wa may purgatorio sa puy agion. Panudlo sa Biblia, wa gud magtudlo og purgatorio sama puy agion. Busa, ni amang ko sa negative. Tanan nga imong bersikulo nga pagipanggamit jamo gid purgatorio. Ug atong i-define ang word purgatory base sa inyong definition, nya akong i-apply sa maong mga teksto nga imong gigamit, di gyud mo pasar. Laktod ang purgatorio naara sa inyong doktrina, wala sa panudlo sa original nga iglesia. Sunod pangutana, ang gagmay sa nga nangamatay, membro sa Yahshua HaMashiach, di man wa may bulingon makasul sa langit, gagmay sa impierno may dagko. Asa man ang mga kalagaron, Brad Ismail Painting. Wala lagi sa among panudlo nga nang mamatay nga wala gambay ra sala. Gitudluan mami sa panudlo sa Biblia nga kung nakay sala isugid. Unya plus kung nakinabuhi ka diya sa kahayag kay tinuod man kang iglesia, hinugasan ka sa dugo. Nakinabuhi ka matarong. So wala ko ingog. Naigamay sala nga mamatay gamay sala, limpyo ko kada adlaw kay nangatog pasaylo pagkatapos napagitugo nga nagahugas kay lawas kuko ni Yeshua. Di pwede nga iyang lawas ugaw. Gihinluan kina niya. Ang pangutana Mr. Brito ni Ismail Painting kay sa anuhan unutso way taong matarong kasala kita. Ang iyang mga membro bilanan ni katuig ilang mi Yahshua HaMashiach. Ang gagmay sa nga nangamatay asa man padung ang mga kalag nila karon. Tubag na wa ko may mangutana og hinluoy sa dugo. Tubag na, di wa ko mangutana hinluoy sa dugo. Asa na impierno, purgatorio o sa nang ngalan sa inyong gibasabot. So akong ipaabot ang pautanan no nga kana naong nangamatay niyo nga membro ba nga wa mahugas siya kilang sala sa kalibutan pa. Kaya imong tubag katumang nahugasan. So namatay nga wala kasugid sa ilang mga saa. So namatay sila in the state of sin. So mao na ang point sa pangutanan ni Brad Efren, asa man na mabutang nga kalag kanang mga nangamatay nga inyong membro nga wa sila kasugid, so na sila sala nga nadala nila sa ilang kamatayon. Pag nako. 1 minute per call. Duhay tubag nako. Unang tubag nga ang maong nangamatay nga naay sala, dili na tinuod magtotoo. Ngano, wa sunda ang instruction sa kasulatan. Kami ginatudloan namo, naay panahon makasala ka pero dali kang mga pasaylo. Nagpasabot nga hinlo. So kadtong nagpakasala nga magtotoo nga giingon nimo magtotoo, dili to siya tinuod sakop sa iglesia. Ug ang dili tinuod sakop sa iglesia, dili mo adtong purgatorio,
maghuwat sa adlaw sa paghukom kay dili siya kauban sa matuod nga iglesia nga kuhaon niya sa iyang second coming. Apil na siya ngadto na sa judgment, sa white throne judgment. Time, bro. Time. Okay, sa di pa ang last question, iaklari sa ato no ang pag-abot sa presensya sa atong presidente sa Catholic Philippiner sa Tagbilaran Diocese, Brother Kaloy Abuyabor. So one last question na lang o katapusan po nga tubag sa pangutana Mr. Bahinting. Okay. Last nga pangutana. Brad Ismail Bahinting. Kan matod pa nimo nga hinlo na mo. Wa mo igagmayg sa. Unuan sa ang taong miuway sa bakakon. Pangutana. Namaka kay ni o nagtuga nga sinod. Wa ko mamangkakoy. Wa man po ko mag-ingon nga, wa ko sa pagkapagani ko niingon nga wa ko mag-ingon nga wa ko sa. Di ba niingon ko nimo nga adlaw-adlaw ko mga pasaylo. O mao nga nagpasabot nga naay panahon nga makasala, pero kung ikaw tinuod nga naa ka sa kamatuoran, the time nga imong tan-aw sala dali ka makapangay pasaylo. Bisan kapila ka makapangay pasaylo, pwede basta gipasaligan ka sa Unahuan City nga ang dugo ni Yesua magahinlo kanato. So in other words, as a true believer, you're walking on man pinasaylo. Hinlo ka atubangan niya. Ano na kang nangay pasaylo? Bosa dili applicable ang yang pangutan na ko kay iyaman kong giisiwan nga wa daw koy sala, wa ba ako mingon mapisala. Okay, salamat kayo no sa nindot nga pagbayloay sa mapangutanang tubag o in public. Lamano. So lamano sa maayong kabubuton sa nindot nga discussion nato. So moend ang atong dialogo sa pagtuo sa topic about purgatory sa summary period. 5 ka pangutana, 5 ka minutos ihatag nato sa negative side sa iyang sumaryo o ang katapusang speaker ang atong affirmative sa iyang 5 usab ka minuto nga summary period. Dahil human sa atong summary period, mo sunod gilayon ang pangutana sa atong mga audience. Either kang Brad Ismail Bahinting, either kang Brad Efren de la Piña. So proceed ta sa atong 5 minutos nga summary period alang sa atong negatibo. Brother Ismail Bahinting, timekeeper, magsugod ang iyang 5 minutos sa iyang pagbungat sa iyang unang mga pulo. Okay? Ang among gidibatihan sa affirmative side nga ang gamayng sala moagig purgatorio. Aron mapabarog niya ang iyang tema, migamit siya mga bersikulo. No? Ug ang mga bersikulo nga iyang gigamit, ako nang gikoreksyonan kaganiha. Wa gi usa nga pwedeng ingnon nga purgatorio ang bersikulo. Siya ra maoy nag-istorya nga purgatorio. Og ang rason nga nung dili purgatorio, akong balikon parang mahashasan pagayo, ang Judas 23 dili reperado purgatorio kay buhi nga nagduha-duha og nga sakmiton sila gikan sa kalayo, dili reperado ang kalayo ug impierno, dili reperado ang kalayo ug purgatorio kay buhi, kundi gihulagway ang ilang pagkadautan, ang pagkamaduhon hangtod diri sa ubos na ay mga buling nga kinaiya. Mauna nga usana kabutang nga diin makapahatod kaniya ngadto sa pagkasinilutan, din sakmiton kay gihulagway na siya kalayo. Pero balikon ko, ang kalayo diha dili purgatorio, dili impierno. So kinahanglan luwason siya, pero dili siya reperado purgatorio. Diha ang problema. Kay sa kikayon ko na, why mabasa nga word purgatorio, why mabasa nga impierno, pero gihulagway ang word nga kalayo, mao ang ilang pagkamaduha-duhaon ug alang ilang sikuan pare. So mao na mga kaigsunan. Sunod, bigamit siya 1 Corinto kapitulo 3, istadihi ang 1 Corinto 3. Una, ang 1 Corinto wa giyoy naghisgutan diha nga naay nagsuffer nga naganto sa kalayo sa purgatorio. Unya gawas pa kun nag-istorya is to test sa ilang work, not to purify. Never gigamit ang to purify. Ikaduha, ang teksto nag-refer og kalayo, pero inigbalik niya siya. Ibutiyag niya pinaagi sa kalayo. No 2 Tesalonica 1:18 nagbalik niya uban sa kalayo. So in other words, ang gi-refer niya always refer to the believers, all the believers. Mo akin niya na dili pwede yung purgatorio kay purgatorio pilar man kabuok. Itong gamay sala para nila. So dili siya applicable nga ingnon niya purgatorio ang 1 Corinto 3:15. Mao nga mga kaigsoon natong
sabton pag-ayo nga delikado nga magtudlo ang usa ka pundok 2 minutes. ka ang iglesia baya nga original mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan. Ug kinsa to sila mga Israelita. Ang mga apostoles di na kamo kay mga Israelita in taon to ang original nga iglesia. Unya sa buhat sa Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 8 nag-ingon ang langit ng Amahan nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali kanako og sa katawhan sa Israel. So sa pagpanday sa bag-ong kasabutan ang kasabot mga Israelita, dili mga taga Roma, dili mga Grego. Unya Juan 4:22 miingon ang atong manluluwas ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So pagtulunan sa mga Hudiyo. Mateo 19:28 ingon siya so kamong dusik ka mga tinun-an ang tagsatag sa kaninyo didto niya sa bag-ong kalibutan maglingkod sa trono o kamo ang magmando sa dusik ka banay sa Israel. Mga Israelita. So mao na ang punto dinhi nga akong nakita kay sila may original, siya mo may purgatorio. Ang purgatorio naras Katoliko. Pero ako ilaing kasulti. Murag appeal ni ba? Murag pabor ni ba? Pabor lang. Nga funding ni ba? Kay billion and even trillions ang na-income sa simbahan. Tingali lang ha, kawa man tayo exact nga computation. Billion and even trillions na naka-income. Nagpasaka labi nagkalag-kalag. Billion na kitaon ba sa tibok kalibutan. Na? Pero wala day purgatorio. Murag nagmatag morning tanyana. Nagmatag morning. Salamat. So salamat sa 5 minutos nga summary sa atong igsuon, Brother Ismael Bahinting. So ang last 5 minutes atong ihatag sa atong afirmatibo sa iyang 5 ka minuto nga summary period. Brother Efren Yap de la Piña, ang imong 5 minutos magsugod sa pagsugod nimo sa pagsulti. Salamat Mr. Moderator Brad Paul Alima. O recognize ang Presidente Brad Caloy sa Archdiocese of Bilaran. Ako lang kuntiran o explain sa rebuttal katong sa rebuttal kang Ismael Bahinting ang simbahan na napit ng warta. Billions o pila to ka libo. Muna pasangil sa mga non-Catholic churches nga ang wartang simbahan. Wala na mga wartang simbahan, makakwarta lang. Wala na mga wartang simbahan, makakwarta. Nga naman, ang misa kana mga kalagpabisahan na panas kalagkalaga na libreng walay bayad na. Asa mabasa na 1 Corinto 9:18, it is privilege to preaching the good news without charging for it. Unya sa buhat 8:20 matod pa ni Apostol Pedro nga unang sa tupapa sa Iglesia Katolika, dili mapalit og salapi ang maong mayong balita. So kanang kwartang gigamit sa mga Katoliko suhol na sa kagos pare. 1 Pedro 5:2 si Gideon Cebuano ang trabaho sa pare, pagmisa, trabaho na. Niya sa Roma 4:4, ang trabaho kinang suhulan man. So suhul na. Sa 2 Corinto 11:7, matubang San Pablo nga sa kapare, apostoles, Roma 15:16, pare San Pablo, ningon siya nga, iwalig ko may balita nga walay bayad. Pero mga ikog suhul sa mga kaiglesia na pagpadayon pag-alaga at supan. Suhul na. Una nga, libreng walay bayad na. Kanya, kung sama ng kwartada nila, magamit sa daily maintenance sa simbahan, kurinti, uban pa, tubig. Niya, may puro buko-buko ng parit na may tiyan. Sa 1 Corinto 9:13-14, hope preach the gospel and get their living from it. Kung kinsa ito nagwalis, may malitaan na sa mabuhay. So, kanang mga pare, obispo, na, mga warta ko makakwarta. Isaiah 61:6-7, ang mga pare, madato. Nga nung madato, mga may sakinan, gumikan sa Lucas 8:1-3, Lucas 8:1-3, si Jesus Christ, labang pare, Hebrew 3:1, kaya nailabaw na yung mga ubos ka pare, Marcos 3:14, King James Version, he ordained 12. Kini mga babae, mga kwartahan, nihatag ni Kristo mga apostoles, mga bahandi, mga kaptangan, di ka mga kwartahan pare, ana. Muna, nakakwarta sila, gumikan sa membro nga, generous kayo. Niya si Pastor Bahinting, may membro. Atol libar ka po tingali. Mabitang ko siya mutubag sa pagkatana kanina nga, kanang membro nyo gagmay sa kumamatay asa na padong. Ang tubag hiluwag dugo ko no. Layo di responsive yung tubag ni Jurspect. Muna nga ko mo gamit o mga 2 minutes. So, ang iyang explanation, klaro kayo kina yung usa ka gitawag og 1:44 ba. Wala laing kanang mudapig sa motoran, bakakon og limbungan. Ano man? Tanawa, tuis-tuis ang diskarte niya. Sa 1 Corinto 3:15, ipamutanan usam ning kalayuhan ni.
kung ako mabasa explanation sa mga Bible scholar ng purgatorio ni, wala tayo mabasa bersikulo, hindi ko nang footnote. Pero Judas 1:23, unsam ning kayo ha, impierno, purgatorio. Ni Huno kadiyot mga trisikan si Ismael Bahinting, naglisaw sa tubag ito. Klaro man ang Judas 1:23, dili niya pamilyar, iyang kibuknit sa kung saan kanya marunong sad. Unsam ning kayo ha, sakmit na gikan sa kalayo, purgatorio na. Ano man, masakmit ba ng impierno kastigong way katapusan? Kining gitawag og hangto-sangto na uway pagkapalong ang kayo. Pero ato na yung po ni Ismael Bahinting di ni impierno, purgatorio lang. Kaya ato na yung puan. O niya, 1 minute. so, klaro kayo nga ang akong presentasyon gikan kanina, wagin mo sa ni Ismael Bahinting. Kaya siya'y mahatag nga ang mga namatay gagmay sa madto sa impierno. Si Kristo min sa Lucas 12:47-48, nakasagamay silutan ng sagamay. Ang nagsadap silutan nako kay Dios justisya man. Salmo 7:11. Adulterium ad Domine, qui salvot picet rectus corde. Tagakwak-wak na sa mga kahoy ng Latin. So, ang akong ipabarog nagpabiling tinuod, wa gyud sa kaninon lang uguba sa akong ipabarog. Salamat og may gabi. So daghang salamat sa atong espesyal nga bisita, ang atong main event, Brad Epenela Pinia o Brad Ismael Bahinting.